Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay JP Arnold. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Naramdaman na lamang ni Lu Wuzhen ang pamamanhid ng kanyang anit. Ang galing talaga ng lola niya. Nang makita si Aoshi na itinapon sa paligid na parang pakwan ng Aaron, si Lu Wuzhen ay nasa napakakomplikadong mood. May mga pagkabigla, kagalakan, pag-aalala at takot. Malinaw, ang pagkabigla ay hindi na kailangang sabihin, ang kagalakan ay na Aaron ay maaaring tamaan Aoshi ng husto. Tulad ng para sa pag-aalala at takot, ito ay malinaw na ang eksena ni Aoshi ay maaaring ang kanyang sariling wakas sa ilang mga lawak. Ngunit sa parehong oras, hindi maiwasan ni Lu Wuzhen na maging napakasaya. Buti na lang hindi ako nakapunta doon ngayon lang. Kung hindi, ang pinagtabuyan ay malamang na siya mismo. Ang binugbog ay isang maliit na bagay at ang pagkawala ng mukha ay isang malaking bagay. Ang mga tunay na Diyos na tulad niya at ni Aoshi, ang pinakamalakas at napakataas na ranggo ng mga tao sa 8 direksyon ng mundo, kung makikita silang binubugbog ng ganito, maaaring hindi ito masyadong nakakapinsala, ngunit maaari itong maging lubhang nakakainsulto. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Lu Wuzhen na lunukan ang kanyang bibig. Sa lupa, maraming tao ang bumubukas ng kanilang mga bibig, ganap na nagyelo sa lugar, bilang petrified. Tuldok, tunay na Diyos, ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang pinakamataas na pag-iral na maaaring sirain sa mga kamay. Siya ay isang sagrado, hindi masupol, mayabang at hindi mahipaw na Panginoon, lalo pa ang pakikipaglaban sa kanya. Isang salita o tingin lang ang kailangan niya, na dapat maging masunurin sa sinuman. Ngunit, ngayon siya ay pinatay ng Aaron. Nagulat na hindi makapagsalita. Ang buong lupa ay dapat na isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring gumawa ng maraming tunog kahit na siya ay huminga. Sa oras na ito, tahimik at walang tao sa mundo. Kahit na ang hangin sa oras na ito obediently nakatago, nang walang anumang paggalaw. Hindi ko alam kung gaano katagal. Wow! Bigla na lang may dumagundong na dagandong sa buong lupa. May mga tagay, hiyawan at pagkagalit. Lahat ng uri ng emosyon ay pinaghalo. Ang malaking sound wave ay direktang umalangaw-ngaw sa buong nakulong na immortal na lambak. Sina Ao Jin at Ao Yi ay naguguluhan at naliligaw. Nag-cheer sila ng ganito. Bilang mga miyembro ng pamilya ng Ao, hindi sila makagalaw sa kanilang mga mukha. Ngunit nang lumingon sila, nalaman nilang marami sa kanilang sariling mga tao sa walang hanggang dagat na lugar ang sumisigaw din. Ang pamilya Lu ay hindi mas mahusay. Bagamat lahat sila ay Panginoon ng tigre at lobo, at mahigpit silang sinanay, mahirap pa rin silang labanan sa harap ng ganoong eksena. Kung mayroong isang salita upang ilarawan si Ye Gucheng, maaaring ito ang pinakagalit na salita sa mundo, ngunit malinaw naman, ang mga salita ay hindi maipahayag ang kanyang galit. Ang galit na iyon ay sapat na upang gusto niyang patayin ang lahat ng mga tao dito, upang maibulalas ang kanyang panloob na pag-aatubili. Si Lu Ruoxan at Lu Ruoxian ay pipi at walang imak. Nanghina si Wang Wenji at Natamba. Kung hindi dahil sa tulong ni Commander Chen at ng iba pa, nanlambot siya sa lupa. Kung tungkol sa mga sumusuporta sa mga miyembro ng pamilya, lahat sila ay mukhang kakaiba,
at ang kanilang mga puso ay inaatake ng lahat ng uri ng emosyon. Aaron, iyon ay Aaron. Mula sa simula hanggang sa wakas, siya ay itinuturing na isang basura at isang pasanin ng kanyang pamilya. Sinusubukan niya ang lahat ng paraan para maalis ito, maalis at mapatay pa. Ang kanyang pag-iral ay hindi lamang isang kahihiyan na tumulong sa pamilya, ngunit isang pag-aaksaya din upang maantala ang kinabukasan nito. Ngunit, ang ginagawa niya ay tulungan ang lahat sa kanyang pamilya at maging pangarap na magising na may ngiti. Kung sasabihin natin na ang malaking potensyal na ipinakita ng Aaron ay niyanig lamang ang pundasyon ng pagtulong sa mga miyembro ng pamilya, pagkatapos ng lahat, ang ilang mga bagay na hindi pa nagagawa ay hindi nangangahulugan na maaari itong gawin. Ang ilang mukha, hindi tamaan sa mukha, hindi alam ang sakit. Pero ngayon, solid na talaga sa mukha ng lahat ang sampal ni Aaron. Isang sampal sa mukha, kahit magkunwaring tulog ulit, ramdam na ramdam nila ang init ng kirot sa mukha ng karne. Aaron can fight against the true God. At saka, kaya niyang ipahiya si Aoshi ng ganito. Kung nandito siya, tutulungan ko ang pamilya ko. Ngayon tinatawag ko ang sarili ko na Third True God Family. Why not? Ang ilang mga tao ay hindi na maaaring magpanggap na natutulog. Sa oras na ito, sa harap ng katotohanan, hindi niya maiwasang magbulalas. Marahil ay walang nang ahas na sabihin ito noon pa man. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi lamang isang dagok sa kanilang sariling mukha, kundi isang dagok din sa itaas at ibabang mukha ng pamilyang Fu. Lalo na ang mga senior executive na pinamumunuan ni Fu Tian ay magagalit sa ganitong uri ng pahayag, at ang mga kahihinatnan ay may isip. Ngunit ngayon, nang makakita siya ng ganoong eksena, wala siyang konsiderasyon, dahil ito ang pinakatunay na ideya sa kanyang puso, at ang kanyang panghihinayang ay nagpabulalas sa kanya. Oo, ang pangarap na tulungan ang pamilya na makabalik sa kasukdulan nito. Ngayon na ang panahon para mangarap. Ang mga salita niya noon ay tinutuligsa ng lahat, ngunit ngayon, maraming mga tao ang hindi maaaring hindi sumang-ayon. Minsan, sinabing sinira ng Aaron ang pangarap ko na suportahan ang pamilya ko, pero ngayon, parang nakakatawa at katawa-tawa ang sinabi ko sa umpisa, napakatanga at walang alam. Tama ba akong sumuporta sa langit? Ang ilang mga executive ay ginagawang sama ng loob ang kanilang panghihinayang at tumingin kay Fu Tian. Isang executive ang nanguna, at ang iba ay nagpakawala lang. Fu Tian, Aaron ang manugang ko. Kahit na si Fu Yao ay hindi makapagsilang ng isang tunay na Diyos, ano? Hindi niya kailangang manganak ng isang tunay na Diyos, dahil ang kanyang lalaki, si Aaron, ang kanyang manugang, ang tunay na Diyos, kapag may umiinom na may galit, mahirap pakalmayan ang kanyang galit. Palagi mong sinasabi na gusto mo kaming pangunahan para tulungan ang pamilya namin pabalik sa taas, pero tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Ikaw ang pinakamalaking salarin sa pagtulong sa pamilya. Kapag napunta ka sa impyerno pagkatapos ng iyong kamatayan, paano mo haharapin ang iyong mga ninuno? Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya. Dapat mong bigyan kami ng paliwanag tungkol sa Aaron. Tama, Fu Tian, bumaba ka sa pwesto. Mula ngayon, opisyal na inihayag ni Fu Meng na kung si Fu Tian ang pinuno ng angkan sa isang araw, hindi na ako papasok. Ang pamilya ni Fu, sa harap ng mga akusasyon, magagalit at tuso si Fu Tian kung nagbago siya sa nakaraan. Ngunit ngayon, nabigla siya sa labanan sa langit, at hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Fu madalang na hindi magsalita si Mei para tulungang magsalita si Fu Tian, lalaki na pinangarap mo sa buong buhay mo. Ang lalaking umaalalay sa iyo ay dapat na lalaki niya, at siya ang dapat na babae na sumama sa kanya kahit na pinigilan siya ni Fu Yao. Sa lahat ng direksyon, naisip niya na ang tinaguriang babae ay nagpakasal sa kanyang asawa matapos mahanap si Ye Shijun, sa wakas ay maaari niyang itaas ang kanyang kilay. Biglang nagmamadali si Fu Mei, at biglang bumulwak ang isang subo ng dugo. Sa aking mga mata, ang mga luhang ayaw kong umiyak ay umiikot sa paligid. Isang nakakatawa at masalimuot na eksena ang mangyayari sa akin. At sa puntong ito, sa itaas ng kalagitnaan ng hangin, lalong namula si Aoshi sa galit. Sobrang sama ng loob niya sa Aaron at wasak ang mukha niya. Pero ayaw niyang magpumiglas, ayaw lumaban, kanina pa niya pinipilit na patatagin ang katawan, sinusubukang patatagin muli ang sitwasyon, pero sa tuwing magpapakatatag pa lang siya ng katawan,
hihilahin agad siya ng Aaron. Ang batang lalaki ay parang isang baka, napakalakas na nagdududa sa buhay. Matapos mabuhay sa halos buong buhay niya, naranasan ni Aoshi ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa unang pagkakataon. Pabalik-balik, ang kanyang ulo ay nahihilo, at ang kanyang tiyan ay gamulong, ngunit wala siyang paraan upang labanan. Si Aoshi dapat puno ng tandang pananong ngayon. Sabi ng matandang walis sabay tipid ng ngiti. Kung ikukumpara sa enerhiya, sa tingin niya ay hindi maihahambing sa kanya ang Aaron, higit pa sa purong kapangyarihan. Bilang isang tunay na Diyos, siya ang pinakamalakas na katawan sa mundo. Kahit anong aspeto, ganap niyang pinipigilan ang Aaron, ngunit hindi niya, asahan na puno siya ng kumpiyansa, kakaiba, hindi maiiwasan, at hindi maiiwasang magalit. Marahan na tumango ang 8 aksayadong aklat sa langit. Kaya, maganda ang sinabi ng apprentice ng lalaking iyon. Ang mata lang ay maaaring manlinlang ng mga tao. Tanging ang makalangit na mata lamang ang nakakakita ng asensya ng mga bagay ng malinaw. Sa usapin ng enerhiya, nasa Aaron ang puso ng pamilyang Dragon bilang kanyang base camp, at ang pinagmulan ng puso ng pamilya ng Dragon ay nagmumula sa iyo sa mga tuntunin ng mga reserbang enerhiya. Pabayaan na si Aoshi, kahit na ako ay nabuhay ng maraming taon, sa palagay ko ay mas mababa ako, ang matandang walis ay walang pagpipilian kundi ngumiti ng mapait. At sa mga tuntunin ng kadalisayan ng enerhiya, kahit na si Aoshi ay sinanay na maging isang tunay na Diyos, siya ay labis na mapagmataas, ngunit ang Aaron ay mahina. Ang batang lalaki ay dinalisay ng Diyos ng ginto, at ang matandang lalaki ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng Diyos, dugo upang buuin, kasama ang dugo ng Magic Dragon kahit na ang Aaron ay hindi umabot sa kaharian ng tunay na Diyos, ginawa niya. Panipi, ngunit ito ay tulad ng tunay na Diyos. Pagkatapos ay marahan niyang tinikman ang kanyang tsaa at patuloy na idinagdag, ang katawan ni Aaron, hindi banggitin ang kanyang gintong katawan, kasama ang katawan ng sansiyan na hugis ni Tianlei, ay hindi pa nagagawa. Marahil, para sa iba, ang pinakamalamang na bagay ay ang katawan ay nawasak at ang espiritu ay naroon. Ngunit para sa Aaron, ito ay ganap na imposible na sa kanyang buong buhay, ang espiritu ay masisira, ngunit ang katawan ay naroon pa rin. Nakangiting inilagay ng matandang sweeper ang mga piraso sa pisara. Oo, hindi abnormal ang katawan ng lalaking iyon. Paano niya may tatago ito sa Aaron para manahin ito? Tumango si Bawang Tianshu at sumang-ayon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang minana ng Aaron ang hindi masisirang gininto ang katawan na ito, ngunit mayroon ding sariling katawan, ang katawan ng nagkalat na mga immortal. Ang dalawa ay konektado, na napakalakas na ito ay katawa-tawa. Ngayon, ang batang ito ay ganap na natanto ang kanyang ideya ang tinatawag na karaniwang kaaway, 8 tunay na katawan, ang anumang nakamamatay na pinsala ay magiging 8 sa isang iglap, sila ay nahahati sa 8 kaharian exist. Panipi, Aaron ngayon, sa isang salita, ito ay mukhang isang ordinaryong katawan, ngunit ito ay kasing hirap ni Tan Niu kahit na gusto mo at ako ay itapon sa kanya, natatakot ako na. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Panipi, tumawa ang matandang sweeper, totoo ito sa teorya, ngunit depende ito sa likas na katangian ng batang lalaki kung kaya niyang maglaro sa ganitong lawak. Sa katunayan, gusto ko talagang patayin si Ivory. Panipi, nang marinig ito, ang 8 kaparangan na makalangit na aklat ay natigilan. Napangiti ang matandang sweeper, maaaring tumagal ang Aaron hanggang ngayon. Gaya ng sinabi natin ngayon, si Ivory ang pinakamahalagang bagay. Ang batang ito ay may malalim na pagmamahal kay Ivory, kaya kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan, maaari siyang laging umasa sa paniniwalang ito bilang isang suporta. Sa isang paraan, ito ay isang magandang bagay, ngunit ito rin ay isang masamang bagay na humahadlang sa kanya sa isang mas mataas na antas sobra. Maaaring ito ang puwersang nagtutulak para manatili ka rito, ngunit maaaring ito rin ang batong humahadlang sa iyo. Ang mga bagay ay laging may dalawang panig. Bahagyang kumunot ang noo ni Bawang Tianshu, hindi ko maintindihan ang sinabi mo, ngunit kung papatayin mo si Ivory, ano ang masasalamin sa Aaron? Naisip mo ba ito? Sa pagsasalita tungkol dito, bumantong hininga din ang matandang sweeper, ito mismo ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan sa lahat ng oras. Ang batang ito ay maaaring makinig sa katwiran, alam ang tama at mali, at maging matyaga,
ngunit si Ivory ay nag-iisa. Panipi. Iyan ang kabaligtaran na sukat ng dragon sa sandaling mapatay ko si Ivory. Naniniwala ako na kahit na ipagpalat ko ang mundong ito sa kanya, maaaring hindi siya pumayag kapag nakita niya ako ng 2 beses, mayroon siyang napakagandang mga babae siya. Nabuhay ako ng napakaraming taon, at ito ay talagang isang bihirang uri ng nakakaawa, napabuntong hininga si Chen Shuang at Lu Ruoxen, ang matandang nagwawalis. Dapat aminin ng 2 babae, kahit kasing edad niya, na sila ang pinakamagaling. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay hindi nakagalaw ng kahit kay titing na puso. Sa puso niya, si Ivory lang. Gusto mo ba talagang patayin si Ivory? Napakunot ang noo niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.